Magandang araw po sa inyo lahat at narito naman ulit tayo sa ating video vlog number 3. Ating po itong babasahin ng medyo po dahan-dahan. Nasa ganun po ay inyo pong maintindihan. Ano po? Ang ating pong pamagat ay let us join the fight to stop global warming in the year 2015 sa susunod na taon po. Ito po yung ating video vlog na sinasabi. At pagkatapos nito, siguro po ay gagawa na kami ng mga indie film. Patungkol din po sa ating kalikasan, sa ating kalusugan, at ang sinasabi nating pangangalaga sa ating mga kapuspalad na kababayan. Merry Christmas po sa inyong lahat. Kahit na po ngayon umuulan, dapat po sabihin po natin ng Merry Christmas, na sa ganun po ay maging merry ang ating Christmas at manigong bagong taon. English na pamagat, pero sa Tagalog isusulat. Pero alam po ba ninyo na ang mga kaibigan kong hindi mga Pilipino ay gumagamit ng Google Translate para mabasa at maintindihan ang aking mga sinusulat? Sa totoo lang po, marami sila at lahat sila ay tinuturing ko ng kayamanan. Kayamanan ng puso ko at damdamin. Napakahirap maging totoong makabayan at mga kalikasan. Napakarami mong kalaban. Mismo ang ilang sangay ng ating gobyerno. Mismo ang mga sinasabi na sila ay mga kalikasan. Mismong mga sinasabi na sila ay kapatid mo sa balikat o mga guardians. Mismo sinasabing sila ay mga kaibigan mo at mismong mga kamag-anak mo. Last Wednesday, December 17, 2014, dahil nasa Baclaran ako, humihingi ng awa at tulong sa mahal na ina ng laging saklolo. Na maniwala na sana sa akin na tumulong ang lahat ng binabanggit ko sa itaas sa aking foundation at harapin ng paglaban sa napipintong pag-init ng klima sa mundo sa darating na taong 2015. Alam kong tutulungan ako ng mahal na ina ni Jesus Christ at ng Ama sa Langit. Sa mahal na ina ko lang idinadaan ng aking mga panalangin. Sa aking pag-uwi noong araw ding iyon sa lugar ng Malinta sa may MacArthur Highway ay may nakagaapay akong puno ng troso, truck na puno ng troso. Ako po ay naluha at nausal sa Diyos ang ganito. Diyos ko, sobrang na ba talagang gahaman ng pera sa pera ang mga Pilipino at pinapayagan pa nila ang ganito? Napakaraming organisasyon na nagsasabi na binabantayan nila ang kabundukan at ito ay kanilang inililigtas. Pero ano ba itong nakikita ko? Noong linggo naman, December 21, 2014, nang pumunta ako sa bayan ng May Kawayan, ay may nakita ko nakaimpil na truck na puno ng troso. Naghihintay siguro ito ng tawag kung sila ay magpapatuloy na ng biyahe. Sa Makatwid, tuloy-tuloy pa din ang pagpuputol ng mga puno sa ating kabundukan o kagubatan, kahit na sabihing may total lagban na ginawa ang ating Pangulo. Wala na tayong magagawa sa mga ganitong problema ng ating kalikasan, ang pagmimina at pagtutroso. Dahil mismong gobyerno na ang mga kalaban mo kung ito ay iyong pipigilin. May mga kontrata na ito, gayon din ang paggamit ng mga ito, mina at troso sa pang-araw-araw nating gawain. Kailangan ang mga ito ng mga tao. Dalawang problema natin, ang kalamidad na dulot ng kalikasan at karamdaman dulot naman ng modernong buhay at kinakain. Pababa ng pababa ang average lifespan ng mga tao. Sa mga Pilipino ay 52 years old na lang o 52 taon na posible kang mabuhay. Kaya sabi nga, blessing na lang na matatawag kung lalagpasan mo ang edad na ito. Pero kontento na ba tayo sa ginto? Kaya ba natin ng mahabang buhay? Tiyak naman ako na gusto natin ng mahabang buhay, ng malusog at masaya dahil wala tayong karamdaman. Ito ang tutukan natin. Wala na talaga tayong magagawa sa dalawang problemang nababanggit, ang pagmimina at pagtutoso. At kung nahihirapan tayo na sila ay pigilin, gumawa tayo ng ibang paraan.
Tayo po ay hihingi ng tulong sa mga sangay ng gobyerno. Ang ating Guardians of Global Warming Foundation Incorporated ang siyang mamamahala nito. At sa mga kumpanya na may kinalaman sa pagkasira ng kalikasan at kalusugan ng mamamayan. Di ba yung mga ginagawa nilang pagkain? Sila po ang hihingan natin ng tulong na tayo po ay suportahan sa gagawin natin pagtuturo sa mga mamamayang ng mga tamang dapat gawin para sa ating programang kalusugan tungo sa sariwang kalikasan. Matagal na po ito hindi pa po natin naumpisahan. Ating alamin ang mga nilalaman ng batas na RA 9003 na napirmahan noong taong 2000 at nag-umpisa noong taong 2001. Pero hindi pa ho nagagawa na maayos. Kung atin itong tututukan, malaki ang magagawa nito para mapigilan ang napipintong pag-init ng klima sa mundo. Sabi natin, maliit lang ang Pilipinas at walang gaanong may tutulong sa lumalalang problema natin sa kalikasan. Pero namamali po kayo, sa maliit nag-uumpisa ang malalaki. At meron po tayong mga produkto na malaki ang maitutulong para sa mga gagawin natin sa susunod na taon. At bago po natin ipaliwanag kung ano-ano ang mga ito, ay pisahan po muna natin sa kauna-unahang bagay. Kaya nakilala ang virgin coconut oil. Ito po ang Bio-Alka Virgin Oil Food Supplement. Ito po. Na atin na pong babaguhin ang level para po lubos ninyo maunawaan. Atin na pong binago ang level, atin hindi na natin gagamitin yung dati natin level. Nakalagay po rito yung Join the Fight to Stop Global Warming. Nakasulat po dito, take this product and help the world to stop global warming. Papaliwanag po natin mamaya. Ito po. Ang Join the Fight to Stop Global Warming ang lagi ninyo makikita sa mga level nito. Nagpapahiwatig na kung ito ay inyong gagamitin, makakatulong kayo sa lumalalang problema natin sa kalusugan at maging sa ating kalikasan. Paano ba yun mangyayari? Ang lahat po naritaso ng produktong ito po, pinag-umpisahan o byproduct, kay magagawa nating additives o panghalo para makagawa tayo ng high-grade fertilizer na atin din gagamitin sa pagtatanim ng mga puno para mabilis lumaki. Makakatulong na tayo sa problema natin sa mga nauubos na puno sa ating mga kagubatan. At nais ko rin pong sabihin na may proyektong magtatanim ng 35 million trees ang ating gobyerno sa loob ng 3 taon. At nawa po ay makasama ang ating foundation sa pagtatanim nito mga puno. Under negotiation pa ito. Magamit din natin itong byproduct ng Bio-Alka sa paggawa ng organic feeds para sa mga hayop na kinakain. Nagagamitin din natin sa ating organic restaurant. Nagagamit din natin ang byproduct nito sa organic fertilizer para sa mga organic fruits and vegetable na ating itatanim. Na ang mga sangkap ay manggagaling sa basura o sa mga nabubulok na bagay. At marami pang mga produkto na atin nang naisulat at nailapalabas sa vlog number 2. Tingnan po ang link sa baba kung hindi pa ito napapanood. Kasi po ito ay meron din pong kakabit na note at may kakabit na vlog. Sa pagpasok ng bagong taon, kami po ay mangangalap ng mga miyembro ng ating foundation na siyang mga gagawa ng mga livelihood program natin. Napakarami pong livelihood para sa ating kalikasan ang dapat nang gawain. At sila ay kikita dito sa mga livelihood na ito kung kanila lang aalamin. Sila ang gagawa ng mga bagay na posible nilang pagkakakitaan. At ang produkto nilang gagamitin ay manggagaling naman sa ating The Great Guardians Multipurpose Cooperative. Kaya po ang ating kooperatiba ay mangangailangan din ng mga investor o tutulong na magbibigay ng puhunan. Napakarami na nating nakausap ng mga pinuno ng mga barangay na nagsasabi na wala silang pondo para dito sa batas na RA 9003. Sila po ang pautangin ng ating kooperatiba at sa tulong din ng mga bangko ng gobyerno
na nakalagay sa batas na ito. Ang Development Bank of the Philippines, Land Bank of the Philippines at Government Service Insurance System. Ito po ang nakalagay sa batas na RA 9003. Sa pagpasok ng bagong taon 2015, makikita po ninyo ako, maging ang ibang miyembro ng ating foundation, nakakatok sa inyong mga pintuan. Manghihingi po kami ng tulong pinansyal para makagawa tayo ng tinatawag nating function room na pagdarausan ng mga short seminar para sa mga kababayan nating mga Pilipino na walang trabaho. Ang lahat naman ng inyong itutulong ay magiging tax-free dahil gagamitin ninyo ang inyong budget sa representation expenses. Kung kayo po ay may kumpanya dahil maikukomersyo naman ang inyong mga produkto kung mayroon man. Ito po ay mailalathala sa ating website na www.guardiansbrotherhood.com. Isang binabayarang website ng ating foundation sa loob ng 6 na taon na wala naman sumusuporta. Ito na siguro ang tamang panahon na kami po ay suportahan. At maghihimok din po kami ng mga miyembro ng ating The Great Guardians Multipurpose Cooperative na nakalaan sa mga kapatid na guardians sa kahit na anong paksyon kayo nakabilang. Sa kanilang mga pamilya at kamag-anak at gayon din sa lahat ng mamayang Pilipino nakatira dito sa ating bansa at maging nasa ibang bansa. Ihimukin natin sila na maging miyembro at mag-invest para makagawa tayo ng mga produktong makakatulong sa ating bansa, sa ating lipunan at sa ating namamanglaw ng kalikasan. Kayo po ang aming papadala ng application sa PM o email o magsasadya po ako sa inyo. Sa inyo kung nasan po kayo. Ang ating layunin, alisin ang methane at nitrous oxide na kasama sa greenhouse effect. Na maalis lang natin kung magtutulong-tulong tayo at gawin ang mga bagay na nakasulat dito. Ang methane at nitrous oxide ay sumasamang sumisira ng ating kalikasan. Kaya po, nagkakaroon ng global warming na nagiging sanhi naman ang tinatawag nating climate change. Maraming pong salamat at muli ang aming pagbati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat. Ako po si Jaime Flores Reyes, ang founding chairman po ng Guardian Stop Global Warming Foundation. Maraming pong salamat sa inyo.